Muling kinalampag ng mga grupo ng mga manggagawa ang gobyerno na tugunan ng matagal ng panawagan para sa mas mataas at mas nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Bukod pa ito sa panawagang pagbasura ng oil deregulation law upang tugunan ng krisis sa langis. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa kabuuan ng balita. Sa araw ng Labor Day sa Mayo 1, magsasagawa ng kilos protesta ang mga grupo ng manggagawang Pilipino. Nakabubuhay na pasahod na aabot sa 1,200 na sweldo ang pangunahing panawagan ng mga ito. Kabilang din sa kanilang mga tinututulan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang langis at pagkain. Sahod itaas! Presyo itaas! Presyo itaas! Mula ika-6 hanggang ika-7 ng umaga magsisimulang magtipon-tipon ang mga manggagawang Pilipino sa kahabaan ng Espanya. Tutulak ang grupo ng mga manggagawa patungong Mendiola pagsapit ng alas 8 kung saan magsasagawa ng programa ang mga sasama sa rally. Ayon kay Ka Jerome Adonis, General Secretary ng Kilusang Mayo 1, inaasahan nilang aabot sa 15,000 hanggang 20,000 na manggagawa ang sasama sa protesta. Giit niya na isang mapayapang pagtitipon ang kilos protesta sa araw ng mga manggagawa sa Mayo 1. Mariin nilang kinukondena ang epekto ng gera sa Pilipinas, partikular ang pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi naging sapat ang mga ayuda at programa ng gobyerno para mapababa ang presyo ng langis at presyo ng pagkain. Hiling nila sa administrasyon na ibasura ang oil deregulation law. At hindi mapigilan ang pagbawas ng public transport na araw-araw na kailangan ng mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan. Noong mga nakaraang pagkilos, matatandaan na nagkaroon ng bahagyang gulo sa pagitan ng Philippine National Police at mga relihista. May ilan pang inaresto dahil sa umunoy panggugulo. Mensahe ni Adonis sa PNP, payapa ang kanilang pagkilos at malinaw ang kanilang panawagan para sa kanilang karapatan bilang manggagawang Pilipino. Ang Pilipinas sa pinakamataas na increase sa oil prices nitong nakaraang mga buwan. Dahil ito sa patakaran ng deregulasyon na Sa sama-samang panawagan ng All Workers Unity na binubuo ng Kilusang Mayo 1, Piston, Alyansang Makabayan at marami pang organisasyon ng mga manggagawa, bitbit nila ang panawagan na ipasabilang batas ang nakabubuhay na minimum wage na 1,200 pesos nang sa gayon ay makasabay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. malinaw naman yung aming mga demands. Itaas yung sahod, ibaba ang presyo ng bilihin, itigil yung gera, tanggalin yung oil deregulation law, VAT at saka excise tax. Lahat tayo makikinabang dun eh. So, gusto namin banggitin na ito ay isang mapayapa, maayos na protesta at constitutional rights namin. Nakatakdaan niya ang mga local federation at alliance na magsumite ng petisyon sa Regional Wage Board na itaas ang minimum wage ng mga manggagawa bilang konsiderasyon sa dinaranas na krisis ng mga Pilipino. Para si Road TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.